Yung Pinsonic natin. Testing. Power on. Ayun. Pinsonic na. Bagong pasok tayo ngayon mga katek. Isang Pinsonic na LED TV. Kuwan siya. 32 inches. Ayan. 32 inches na Pinsonic. Yun. Try natin paanda rin. Yun, may power naman siya. Tapos parang may tumutunog sa loob. Yun, subukan natin paandaran. Ito yung power niya. Parang may sumisirit. May naka-power on na siya. Yan yung magana naman yung backlight. Wala lang siyang image. Yan. Magana yung backlight. Okay, buksan natin. So yun mga katek, kung makikita nyo yung mga katek, ito yung ano niya, ito yung mainboard niya. Yan. Yan yung source board niya. Kung lang naman ito 32 inches. May napansin ka agad ako mga katek. Kuwan, lumubo. Isang capacitor lumubo. Yan o. Kung yung value niya 35 volts, 473 microfarad by 35 volts. Ilawan natin. Here. Ito kaagad yung napansin natin. Yung ibang electrolytic capacitor niya okay na yan. Subukan muna natin mag test volt. Tingnan natin kung may volt tayo yung ano yan. Yung papuntang panel. Tingnan natin yung ilaw, masyadong liwanag. Yan. So, plug natin. Yan. May sumisirit niya. Yan. Power on na. Nakasaksak na siya. Naka-standby na siya.
Then, subukan natin test yung 12 volts ng source board kung meron. Power on. Yan. 12.29. Okay naman, may supply naman. Problema lang, wala siyang image, dilim, pero nakailaw yung backlight niya. Yun. Saka may tumutunog siya, parang sumisirit. So ang gagawin natin ngayon, papalitan muna natin to, yung lumobo, para bago natin i-continue yung kanya, yung pag-test bolt. Yung fuse niya buo naman, yan, supply naman. Yan, 12 volts naman, meron naman. Sigurado wala tong kuwan. Tingnan natin yung BGHP. Yan, negative 0.245, negative siya. Pero dapat pumapatak yan ng mga ano eh, mga 30 volts. Ganun. So yun muna yung gagawin natin. Palitan muna natin ito. Then test bolt ulit tayo. Okay. So bago po natin hawakan yung pinaka main board niya, meron po tayong ginawa ditong kuwan. Ginawa tayong pang discharge ng mga capacitor. Yun. Ito. Ginawa ko po kasi ito para pang discharge ng mga capacitor. Yan. Galing po to sa ano, sa sirang microwave oven na 220 volts. 220 volts din po itong ano, itong capacitor niya. Ay yung bombilya niya. Dali. Tingnan po natin kung may karga pa siya kasi delikado. Hindi po tayo makuryente pag nahawakan natin ito. Yun, wala na. So wala na. Kung mga nagsisimula pa naman po kayo, kung nagsisimula pa lang kayo sa electronics, kagaya ko, pwede nyo rin po itong gayahin. Yan o. Kinuha ko lang yung ano niya, yung bombilya niya. Nakatornilyo lang naman to doon sa mga sirang microwave oven. Ayan o. Ginawan ko lang siya ng linya. Tapos yung nasira akong tester, kinuha ko lang yung test prod. Ito na din yung ginamit ko na ano, pang short circuit sa mga pang diskarga ng capacitor. Ayan. Pero sa mga capacitor ng microwave oven, hindi ko pa ito nasubukan. Tsaka mukhang hindi kakayanin kasi masyadong mataas yung ano, no? Masyadong mataas yung voltahe nun. Baka mapundi lang to, sayang. So yun.
dito. Lagi ko tong kasama mga katek pag nagre-repair. Katulong natin yan. So, yun. Tanggalin natin ito kasi natatakpan yung ano. Ayun. Yun o, tumubo siya. So, meron tayo dito mga kapasitor. Kaya lang mukhang naubusan na tayo ng ganyang value. Yun, meron pa. Kaya lang iba yung value niya. 50 volts. Yun o. Mataas siya. 50 volts. Samantalang yung dati niya is 35 volts. Pero pwede naman yan. Pwede naman yan. Ilagay natin para matesting. So, paglalagay natin ito mga katek, titingnan natin mabuti. Kasi pag nabaliktad to, pumuputok to. Magugulat kayo biglang sumabog. Kaya dapat sigurado yung polarity niya. Kailangan yung positive sa positive din. So pag nabaliktad, magugulat na lang kayo bakit umusok, bakit sumabog, bakit pumutok. So ano yun, 50 volts yun. Bali okay lang naman yun kasi galing yan dito, pupunta siya dito sa secondary ng transformer, tapos kakabit siya dito sa diode. Yeah. So subukan natin para makapag testing tayo ng mga voltage sa source board. Ayan, ibalik na yung tension ng konti. So yun, testing natin kung ano bang magiging lalabasin na ito. Testing natin. Lagay ulit natin ito dito. Bali, nakasaksak na siya. Ayan. And naka-standby na. Power on natin. Yun, nagano na. Yan. 12.29. Tingnan natin kung mayroon ng voltahe yung BGHP. Yan. Ayun. May 29.83 na siya. So ibig sabihin yun lang yung sira. Yung capacitor lang yung nasira sa kanya. Kasi nag-normal na siya eh. Tsaka hindi na siya tumutunog yung parang sumisirit kanina.
So yun, normal siya. Tingnan natin dito kung may BGL. Yan. BGL. Yun, meron. 0.7.97, negative 7.97. Yung BGH niya, tabi lang niya, meron din 25.88. So ibig sabihin kompleto na yung ano niyan, kompleto na yung voltahe niyan. Pag lumabas yun, kompleto na yan. Tingnan natin kung may picture na ba or ano ba yung nangyari sa kanya. Tingnan natin kung buo yung panel niya. Dahan-dahan. Ayun, no signal na siya. Yan, no, malinis pa yung ano niya, malinis pa yung CD. Okay, takpan muna natin, then final test tayo. Walang remote. So titingnan na lang natin kung ano, kung gagana siya sa antena. Patay ng antena. Kabitan natin ang antena. Sa lalim pala. Saksak natin. Dito pala sa kabila. Mali. Ayan. Yung Pensonic natin. Testing. Power on. Ayun. Pensonic na. Lumabas na. Ano siya? Naka EV mode. Naka audio video mode. Try natin kuan. Lagyan natin sa TV. Wala pang ano, wala pa siyang channel kasi ano pa lang eh, 5 AM pa lang dito sa amin, maaga pa kasi mas magandang mag ano eh, mas magandang mag vlog pagka madaling araw kasi hindi pa masyadong maingay mga sasakyan dumadaan. Kaya yan, naririnig niyo yung tilaok ng manok.
Kasi madaling araw na. So, yun mga katek. Syempre naman, malamang gumagana na to ng normal. Okay na siya. Salamat mga katek sa panunood. Abangan nyo yung mga susunod pang mga video natin. Sige mga katek, salamat. Okay na.